So, I've seen several posts na di umano itong si Ma'am She Calls ay natataranta na ngayon. Dahil nga pinublish or, pinlay or pinakita na ni Sir Jojo Morales yung CCTV footage nung may pumunta sa bahay niya, kaibigan naman niya yung pumunta, ipinarating lang yung mensahe na dapat siyang manahimik, na huwag siyang sumipot sa nung nakaraang May 7 na Senate hearing. Dahil mapapatay siya. Upload ko na lang mamaya yung video kasi na-upload ko na yan sa Princess Maui 2. Kung di niyo pa napapanood, kung kayo ay nasa Princess Maui 1, hanapin niyo yung Princess Maui 2, yan ang ating backup channel, no? Doon ko in-upload yung video, yung CCTV footage na kung saan nakikinig si Sir Jojo Morales habang kausap nung kanyang bisita na kaibigan niya from PIDEA yata. Yung isang tao na kausap din na parang kausap din si James Kumar at saka si Ma'am Shi di umano. Binanggit yung pangalan ni Ma'am Shi at saka nung James Kumar at ang sabi mapapatay daw si Sir Jojo kapag sumipot sa May 7. Ay sumipot. Oh, delikado. Ngayong May 13, bukas yan mga ate at kuya kasi 12 na ngayon sa Pilipinas. Linggo ngayon, bukas, Lunes, another hearing. Sir Bato, kung hindi man sumipot yung ibang mga miyembro mo, wala namang kaming asahan kay Grace po, kay Sisa Virus, at kung sino pa mga miyembro ng committee mo. Yung mga vice chairman mo man lang sana, na sina Senator Bongo, I think Senator Bongo is one of them, si Sir Robin Hood Padilla, at saka si Senador Tolentino. Kasi kung ikaw lang mag-isa ang nagtatanong doon, may nababanggit ng importanteng bagay si Sir Jojo, hindi niyo pa hindi niyo pa sinusundan ng follow-up question. Wait, sino yung binanggit mo? Ano 'yan? Anong sinasabi mo may kuha ka ng CCTV footage na may pumunta sa inyo para pigilin ka? Bina-bribe kasi. Kung ano man ang kanyang gusto, ibibigay. Okay? At tapos yung pumunta dun sa bahay ni Sir Jojo, ah, ang sabi ng kausap over the phone ay, mag-take advantage daw sila kapag napatahimik si Sir Jojo Morales or hindi mapa-attend do'n kasi puwede silang ma-promote sa higher position sa gobyerno kapag nagtagumpay sila na makumbinsi si Sir Jojo na huwag sumipot sa Senate hearing. Huling-huli do'n sa CCTV footage pinlay ni Sir Jojo sa channel ni Miss Maharlika and also nabanggit doon kung paano siya puwedeng mapatay. Kaya sabi niya, "Pigilin mo 'yan 'no, kumbaga patahimikin mo 'yan dahil marami ng paraan para mapatay ngayon ang kung sino man. Hindi na kailangang barilin, parang puwedeng lasunin, heart attack, mabangga, masagasaan." Para nga naman kasi 'pag binaril mo yung testigo at nagsabi na nga na, kung ano man ang mangyari sa akin, ang dapat sisihin dito ay si Kuting at saka si Ahas. Eh, kung babarilin, eh, di alam na kung sino nagpategi. So dun nga 'di ba naungkat ulit yung nangyari kay Dr. Rowena Burden na bigla na lang inatake sa puso 4 days after makulong. Nakakapagtaka, healthy, doktora pa. Yung Hubert Guevara, right? Bigla na lang ding namatay, sakit yata sa puso. Tauhan yun ni Nakuting, eh. Hindi natin alam baka mamaya magiging whistleblower na yun. Bigla na laang nategi mga ate at kuya tapos pina-cremate kaagad para wala ng forensic, wala ng autopsy mga ate at kuya. Kasi dapat gano'n autopsy, eh, baka mamaya may mga 'di ba baka mamaya nilason pala yun or maybe pinainom, may sabi nga po may powder ngayon na ginagamit na parang muscle relaxant. 'Pag tinake mo yung powder halimbawa hinilahok sa inumin mo or maybe sa pagkain mo, mare-relax ang muscles mo. Hindi ba yan parang Valium? Kasi 'di ba gano'n may gamot na Valium, eh, pampa-relax, pampatulog lalo sa mga nade-depress malapit ng maaning or something. So, 'di ba kung muscle relaxant yan, eh, ang puso made up of muscle karamihan sa part ng puso muscle ang puso, eh. So, baka mamaya tumigil sa pag-pump, right? Nagpahinga and then tuluyan ng nagpahinga, mga ate at kuya. Maraming ways. So, 'di ba dahil sa CCTV footage na 'yan parang naalala ng mga tao yung mga namatay out of heart attack or whatever, sleep paralysis, hindi nakakamatay ang sleep well, puwedeng makamatay ang sleep paralysis. Meron ding namamatay sa bangungot, 'di ba? Like yung pumutok yung abdo or something, mga gano'ng ganap. So, hindi na kailangang barilin. Huli dun sa CCTV yung gano'ng way of making tegi kung sino man yung kritiko, 'di ba? So, kung pinlay yan sa channel ni Miss Maharlika, most probably mapag-uusapan yan sa Senate bukas.
Kaya di umano natataranta na ang dapat mataranta. So here are some of the posts na nakita ko patungkol diyan. At according daw ito sa puting ahas, okay? Ah, hold on a second. So si Miss Maharlika nag-post patungkol diyan. Eto. Ayon sa ating puting ahas, feeling ko yung PA puting ahas, hindi naman siguro yan personal assistant, 'di ba? Wala namang personal assistant na ganap or julalay. Ang PA feeling ko puting ahas yan. Ayon sa ating puting ahas, ang lakas na ng amats ng mga bangag kaya kabado na silang makaray ng mga brusko at maalindog na men and women in uniform. Kabado na daw yung mga bangag. Sino kaya yung mga bangag na yun, no? Mag-asawa ba yan? Nagtatanong lang naman tayo. Right? Post din ni Miss Pebbles, mga tat kuya. Paano yan, Lam? Nabanggit ang pangalan mo. Ikaw na naman, wala kang tino. Sure ako natataranta ka na naman. So para siyang watusi. Si Mahalikan! Si Mahalikan! Naman! May vlog na naman! Sabi siguro, no? Oh, nabanggit na naman. Yun ang pinagtataka natin mga ate at kuya. Every time na may ganap, ay laging involved ang pangalan sa kidnapping, sa anomalya, at kung ano. Laging nakakaladkad ang pangalan ni Mamsh. Ito pa, hindi ko alam kung magaling lang talaga ako mangalkal, pero 'di ba? Dahil ko na grabe yung kuha sa CCTV footage ni Agent Morales. O ano Senate, dedmahin niyo pa ito. Herbato, baka mamaya ikaw na naman mag-isa na matira diyan. Robin Padilla. Ano, hindi ka magtatanong. Ah, ba't ang iinutil niyo? Ang bigat ng usapin patungkol sa droga. PDEA leaks. Nag-leak yung mga documents. Eh bakit hindi mag-leak? Concern na yung mga tao, visit na sa leader nila dyan sa PDEA. Visit na sa pinuno nila. Kasi appointing nga daw yan ni Ahas. Oh, so kung appointing ni Ahas, lam na dis. Either inutil, anong either? Pareho yan. Both. Malamang, both inutil and kurakot. Or halang ang kaluluwa, 'di ba? Allegedly kasi hindi naman mag-a-appoint kung walang baho, right? Kung matino ka, hindi ka maa-appoint. Kasi kailangan pare-pareho kayo ng baho, pare-pareho kayo ng gawain, pare-pareho kayong mga magna, alam niyo na 'yan, no? Tapos sasabihin ni Kuting professional liar, Kuting ikaw ang liar. Oh, dapat pare-parehong mga ngagba, no? Ngagba ba 'yun? At magna para ano, birds of the same feather, 'di ba? Para takipan. Kasi kung may matinong appointee, malamang ibubulgar ang kanilang kalokohan. Kaya gustong-gusto nilang matanggal si VP Sara, eh. 'Di ba may Sara resign movement ngayon? Yung mga ensaymada meron silang Sara resign movement ngayon. Mag-resign na daw sa department, yeah, sa DepEd, si VP Sara. Ba't yung pinagre-resign? Bakit? Bulok ang kanyang trabaho? Eh, number one nga siya. Oh, mukhang may nagpa-finance sa mga jukebox vloggers, 'yan ang totoong jukebox, hindi si Agent Morales. Mukhang may nagpa-finance sa mga jukebox vloggers para atakihin si VP Sara, pinapag-resign. Oh, walang ginagawang masama yung tao, nagtatrabaho ng maayos, pagre-resign ninyo. Baka mamaya sabihin ni Kuting, "Ay naku, para sa katahimikan ng lahat, para may unity team, para may pagkakaisa at wala ng rally-rally, Sara, I recommend na mag-resign ka na." Yan yung kahuli-hulihang mo magiging pagkakamali, Kuting. Sige, gawin mo nang malaman natin kung paano kumilos si VP Sara. Tumatahimik lang yan ngayon, nag-aantay lang yan ng perfect timing, ha? Ha,
Sana wag ka ng abutin ng Pasko talaga. Sigurado ako merong walang tulog nito hanggang Lunes sa hearing ng Senado or sa hearing niya. May hindi raw makatulog, eh, di laklak ng bonggang-bongga, nakakaantok naman ang ano, 'di ba, ang alak. Yung mga mamahaling alak na yan, mga bourbon, ano ba yan, mga Belvedere, mga tequila, ano pa ba, Chivas Regal, wala akong idea sa mga alak. Kayo nga mag-comment kayo diyan. Ano ba yung mga mamahaling alak na puwedeng laklakin, tutal naman, eh, waldas naman sa pera yang mag-asawang yan, 'no? Lahat ng masarap, mamahalin gusto nilang, 'di ba, ikonsumo gamit ang pera natin, ang titigas ng mukha. Eh, walang dudang laklak yan ang pagkasasarap na alak at mamahaling alak. Mahilig sa kasiyahan, sa party, sa concert, fashion show. Tapos ang mahal ng bilihin, hindi alam ni Kuting na ang benta daw sa kadiwa ng bigas hindi ₱29, 50, hindi siya aware, eh. Mukha mo wala kang alam. Wala kang alam sa nangyayari. Kasi nga you're out of touch, puro ka pasarap, halatang-halata naman. No, nakakabwisit na mga ate kuya. Kaya marami ng buwisit, ha? O dapat ka ngang mataranta, Ma'am Shi. Marami ng buwisit sa administrasyon ng asawa mo. Administrasyon ba ng asawa mo or administrasyon mo ito? Bakit laging sangkot ang pangalan mo sa mga ganap? Bakit lagi kang starring? Wala ka namang mandato, wala ka namang posisyon, di ka naman binibigyan ng posisyon ng asawa mo, 'di ba? Anong departamento ang hawak mo? Wala naman. Baka hawak mo lahat. Ang hindi niyo lang mahawakan si VP Sara, kaya gustong-gusto niyong mapa-resign. Oh, kasi ang gusto niyo siguro kung ano mang anomalya ang puwedeng makamkam diyan sa DepEd, eh, kailangan nag-iingriso. Tama ba mga kuya? Nag-iingriso rin ang DepEd. Malamang halos kung hindi man lahat, 'di ba, majority of the departments baka nag-iingriso kay Ma'am Shi. Baka they can deliver. They deliver. Di ba ganun yun? May narinig tayo? You think they can deliver? Bago ma-appoint, they can deliver. Eh, tayaan nga ng numero, yung low 1, low 2, low 3. Every every other day, every week, nagde-deliver. Or, yeah, they can deliver a very good job. Kasi nga, laging may nananalo, kataka-taka, punyeta. Ikaw, Kuting, hindi ka rin aware na lagi may nananalo sa loto? Hawak, under sa'yo ang loto? Itong mga senador hindi rin nag-imbestiga lang wala hindi na-follow up, eh, si Tulfo yata yung nag-imbestiga doon. Anong asahan natin kay Tulfo? Anong aasahan natin sa mga senador ngayon? Right? Diyos ko po, Senator Bato ha, pangatlo na 'to, galing-galingan mo. Hindi kami satisfied sa una't pangalawa. Hindi niyo nag-isa ng tanong si Maria, isang tanong or dalawang tanong alis na. Ngayong pangatlo, baka hindi na naman umattend si Ochoa, yung kaopisina ni Ma'am Shi, na di umano humarang sa PIDEA leaks or sa surveillance. Kaya daw hindi natuloy 'yan. Kaya 'di ba na-archive or final na lang as confidential report 'yan. Itinago na lang sa file kasi nga hindi nag-materialize, hindi nangyari. Ngayon inilabas na kung sino mang taga-PIDEA para malaman ng lahat na si Kuting ay kasi may mga pictures yun mga ate at kuya, hindi lang yun pre-op at saka authority to operate. May mga pictures, nandun sa picture si Maria, si Kuting. Sir Jojo, panawagan baka masilip mo ang ating mumunting channel. Baka naman, ano? Banggitin mo ng banggitin, ulitin mo ng ulitin, sumegway ka. Segue ka kahit malayo ang tanong, i-segue mo. Pwede mo 'di ba 'pag pinapakita ulit yung mga yung picture ng documents na sabi AI, isingit mo hindi lang 'yan, Senator Bato, hindi lang 'yan ang nasa blue book. Yung pictures 5 meron. May pictures 'yan. Siguro hindi lang mai-present ni Sir Jojo Morales yung mga pictures kasi nga wala siyang kopya niyan, eh. 'Di ba? Naka-file lang 'yan, naka-archive lang 'yan doon sa PIDEA, sa investigating IIS daw, 'di ba? Unit something. So, kung siya ang magpe-present niyan, bakit ka may kopya? Matatanong si Sir Jojo. Baka porket may kopya ka ng mga pictures na 'yan na nandiyan si Kuting at si Maria, baka ikaw nagbigay kay Maharlika. Magaganon siya, 'di ba? Ngayon kung matapang lang talaga yung confidential informant, siguro nag-iingat lang din para huwag mamagurgur, ayaw i-reveal ni Sir Jojo Morales kung sino yung informant. Kung matapang yung informant na yun, no, maglakas loob siya para sa Pilipinas,
I-present niya sa Senado ang mga pictures na kuha na may sinisinghot na pulburon. Para lalong mataranta si Ma'am She. Agree ba kayo? Well, hindi lang si Ma'am She ang matataranta, pati si Kuting. Mataranta na silang lahat at mag-alisan na sila sa Pilipinas, buwisit sila. Agree ba kayo? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.